Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na kumasa sa hamon na hair follicle test o anumang drug test ayon sa palasyo. Pagdidiin pa ng Malacanang, hindi magbibitiw ang Pangulo sa gitna ng mga akusasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Magdamit na naman siya! Sa gitna ng mga aligasyon ng pagdodroga na ibinato sa kanya ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, tumuloy sa kanyang mga aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Sa TV Albay siya kanina umaga para inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa ilang paaralan doon. Bukod sa tulong pinansyal, namahagi rin siya ng Starlink para sa internet connection at mga gamit pang-eskwela. Matapos nito yung pinangunahan niya ang isang situation briefing kasama ilang miyembro ng kanyang gabinete. Thank you very much. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapagtanong sa Pangulo kanina. Pero sabi ng palasyo, wala raw balak ang Pangulo o ang First Family. Nadamay din sa aligasyon ng Senadora Marcos na buweltahan ng Senadora sa kanyang mga naging pahayag. Wala rin daw balak kumasa ng Pangulo sa muling pinalutang ng kapatid na hair follicle test o anumang drug test para pabulaanan ang kanyang paggamit ng droga. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. At sa gitna ng mga ito, giit din ng palasyo. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kasunod naman ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin. Nagsumiti rin ang kanyang pagbibitiw si Education Undersecretary Trijib Olivar na idinawit din sa usapin ng katiwalian ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tiwala ang palasyo sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at Finance Secretary Frederick Go na nananatiling matatay ekonomiya ng bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na inaasahan makakabawi ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon sa tulong ng ilalabas sa pondo ng gobyerno. Mayroon nang nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.